ating Panginoon. Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, kapuri-purit, marapat ipagdangal. Sapagkat kung siyang wala sa buhay ng tao, o kay hirap mong makabalikwas sa buhay mong sinapit kung ikaw ay nalumbay. O kay hirap mong makabawi kapag ikay nagupo ng iyong karamdaman. Subalit kung siya ang sasayo at tuwiran mong mananamnam kung sino siya sa buhay mo, lahat ng mahirap bilang tao, magaan para sa kanya. Kaya't ang sino mang sa kanya ay totoo at tapat na nagtitiwala, halina kayo mga minamahal ko, lubos-lubos niyo siyang kilalanin at pakikilala naman siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa awit ng pagtitiwala. Sa iyo, O Diyos, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Sagipin mo ako ay pakinggan. Tanging kabutihan ko, ako ay ingatan. Ang kublihan ko'y tanging ikaw lamang, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. O aking patnubay, ako'y ligtas sa patibong nila at umang nabitag. Kupkupin mo ako at iyong ingatan. Ang pagliligtas mo sa akin, pakabtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Ika'y namumuhi sa nananambahan sa walang hanggang mga Diyos-Diyosan. Ngunit ako, Yahweh, sa iyo'y nananawagan. Magbubunyi ako, lubhang magagalak. Sa iyong pag-ibig na di kumukupas, ang pagdurusa ako'y iyong namamalas. Maging suliranin ay batid mong lahat. Di mo'y tinulot ako sa kaaway, kinupkup mo ako at iyong iningatan. Lingapin mo ako, ikaw ay mahabag, pagkat ako, Yahweh, ay nababagabag. Mata ko'y magana dahil sa pag-iyak. Mahina na ako at wala ng lakas. Halos pumanaw na yaring aking buhay dahil sa lungkot ko at pananambitan. Sa dami ng aking suliraning taglay, umurong na pati buto sa katawan. Iyaon na nga ang panambitan ng isang taong nagugupo sa kanyang lumbay at mga pinagdaraanan. Subalit, ito'y kakamtin kaya at mananahan sa isang katauhan, dili kaya sa mga katauhan, kung ang nararamdaman at kinikilalay amang Diyos na mahal. Tandaan ninyo, dumarata lang lumbay sa tao bilang katauhan. Dumarata lang pangungulila bilang katawan. Nararamdaman ang pighati bilang may laman. Nakikita ang mga kakulangan at maaring ikapighati kung ano ang iyong kahirapan. Subalit maliwanag ang pangako ng amang mahal. Kailan may di siya magpapabaya kanino man. Kaya't ang bawat anak niyang sa kanya'y nananambitan. Sa kanilang panawagan siya damhin na lubusan. Ikintal sa isipan mga mabubuti niyang aral. Huwag ang makapagdudulot ng anumang paninimdim sa buhay. Bagkos ang lahat ng mabubuti ang siyang isipin kailanman, di mananaig ang katauhan, Espiritong banal sa kanila ay mabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang magaling, walang matalino at napakatalino sa larangan ng kabanalan. Subalit ang amang naghayag at nagulat ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritong banal. Walang hindi siya batid kanino man at wala siyang di mababatid sa anumang suliranin ng kanyang mga anak. Wala siyang hindi nakita pagkislot man ang kanilang mga mata. Wala siyang naramdaman na hirap at sakit sapagkat siya ang tunay na ligaya. Kaya't kung siya'y makadarama ng hirap at sakit tulad ng mga anak niya, paano pa niya ibibigay ang ikaliligaya nila? Kaya't kung kayo'y humihingi ng ligaya, huwag sa pera o bagay, kundi sa Kanya. Kung kayo'y naghahanap ng ikasisiya, huwag sa sanlibutan kayo maghanap at maghanap ng maghanap, kundi ang hanapin niyo'y ang Kanyang katotohanan. Doon ang bawat araw niyo at gabi man, hindi kayo madidimlan, sapagkat siyang tunay na kaliwanagan na walang kamatayan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang mabuti ang pag-iisip, nagliliwanag na mahigpit niyang pananambitan, Ama ang nakaririnig. Ang nagbibigay ng liwanag, kailan may di madidimlan, sapagkat ang tunay na liwanag na sa kanyang pinamamahagi, mayroong tunay na pinagmumulan. Kaya't ang angkin niyong liwanag na sa inyo ay ibinigay
Pag niyong mithiing sa inyo'y mawalay, upang ang liwanag na yaon siyang inyong maging tanglaw sa buo niyong buhay. Alalaong baga, kung ang tao'y nahihirapan ng pag-iisip, siya nang nagkakasalat, siya nagpapahirap sa sarili niya. Sapagkat kung tunay niyang kinikilala at dinadamaya ang Ama, ililis siya sa dilim na isipan. Ilalayo siya sa paninimdim ng puso niya, at ang ibibigay niya ay ikatutuwa niya. Yaw na nga itong Ama na marapat makilala, upang di magupo ka ng sariling buhay na pahiram niya. Sapagkat alalahanin sa tuwina, nagwawakas ang buhay ng tao, tulad ng awiting may simula at mayroon itong wakas. Kaya't mithiin ninyo buhay na pahiram, magamit sa kaukulang mainam at kabutihan, upang kailanman ay hindi masayang at di kayo magsisi sa hulihan ng buhay. Katotohanang katotohanan, itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Walang maliw, walang humpay, yaong paghahandog ng Amang mahal. Kaya't halina kayo, mga anak na iniibig niyang totoo, kilalanit damhin siya, ilalayo kayo sa tukso. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sa isip nagmumula ang lahat-lahat, ang mabuti at ang masama. Kung ikaw ay isang taong nagmimithi ng ligaya, ang pumapasok na di maganda sa isip mo ay iwawaksi. Kung ikaw ay isang katauhang nagmimithi ng kasiyahan, huwag lamang anong bagay material sa lupa ang iyong ikatuwa, kundi ang bagay na di mo nakikita, na batid mong masigit ang ibibigay sa iyong ligaya, sapagkat ang tunay na nagdudulot ng saya ang nagpahiram ng buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Walang magaling, walang marunong, walang matalino, kundi babahaginan niyong Amang tunay ang karunungan at tapat kanino man. Kaya't ang inyong angking karunungan at katalinuhan sa mabuti nyo gamitin at tupdin, upang anuman ang inyong ginampanan, wala kayong pagsisihan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ang mga damo sa parang nagsisisibol na walang nagpatubo kailanman. Subalit kapag ito ay nakitang malago ng katauhan, ang may nasang patayin siya, sila'y nangamamatay. Subalit ilang araw lamang, ito'y pasisibuli na naman ng Ama, patotoo lamang na walang makapapatay sa nais niyang patubuin at nais niyang pasibulin. Kung ang layunin ng tao ay magpakatotoo, pasisibulit bubuhayin ng Ama ang mabuti sa damdamin. Kaya't ang nagmimithing siya'y kilalanin, hahanapin mga aral niya, at itong magbibigay sigla sa buhay nilang taglay. O taong aking mga iniibig, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung ginawa na sa inyo ang lahat ng Ama, at sa kapwa nyo ginawaran niya, upang kayo'y kupkupin, mahalin at arugain, ngunit kayong inaaruga at kinukupkup ng kapwa, ay di marunong gumantit, hindi marunong magmahal, at kayo'y nagiging makasarili, ipagkakalob kaya ng Ama na sa buong buhay nyo'y kayo'y maging masaya at maligaya? Yamang di kayo marunong magmahal ng totoo at tapat sa kapwa nyong sa inyo'y kumakalinga. Para nyo nang sinabi, hindi nyo siya kilala, sapagkat kung tunay ang pagtanggap nyo sa Kanya,
uunahin niyong mamahalin ang mga nagnanasang kayo'y tuwirang mahalin dahil yaon ang patotoo amay magmamahal ng tuwiran sa lahat ng mga anak niya na buhay at nabubuhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano ka nga kukup-kup ng di mo kaano-ano kung sa kabila ng ginagawa mo ay di pa alam yung mga dapat ay gawin niya? Ang tao'y hindi maaring mawala ng pag-iisip kapag hindi abnormal. Kapag kinikilala at nakikilala ang Ama, ang makitid na pangunawa nila ay pinalalawak niya. Ang maiksing pangunawa ay pinahahaba niya. Kaya't yaon ang patotoo na kapag ang Amang sumasa tao, walang hindi ito magagawa sa mabuting layunin niya, sapagkat ang Ama ang tutupad sa pamamagitan ng Espiritu niya. Sa kanilang pagkatao'y ginagamit lamang sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Paano kung walang salita na marapat mong pagnilayan at mapagninilayan mo? Kapag sarili mong diwa, sarili mong pag-iisip, ang siyang nanaigat ng ibabaw sa'yo, kung nalulungkot ka, tuloy-tuloy na yon. Pag nagagalit ka, tuloy-tuloy na yon. Pag naiinis ka, tuloy-tuloy na yon. Pag naiinggit ka, tuloy-tuloy na yon. Pag nagseselos ka, tuloy-tuloy na yon. Pag napuput ka, tuloy-tuloy na yon, dahil pagkatao ka. Subalit anuman ang nasa iyong pag-ugaling hindi marapat at di dapat, kung ang Espiritu ng Ama ang suma sa inyo, walang tuloy-tuloy, may pagtitimpi, may pagpipigil. Buhay ba ang Ama? Sapagkat masusuri mo bilang tao na naruroon ang paghahari ng Espiritu niya. O bakit ko'y tutuloy ito? Ako rin naman napipisala. O bakit ko'y pagpapatuloy ito? Ako rin naman ang nasasaktan. Kung ako'y nalulungkot, kung ako'y nayayamot, kung ako'y nagagalit, kung ako'y naiinggit, kung ako'y nagseselos, katanga ko naman. Mismong sarili mo ay gagawin mong tanga. Kaya magigising ka, mamumulat ka, upang hindi ka maging tanga bilang sa sarili mo'y mamulat ka sa katotohanan. Sapagkat, kung paano ang isang sanggol ay natuturoang aba, sasabihin ng sanggol na wala pang muwang at di makapagsalita, ikaw pa kayang maisip? Kahit isenyas-senyas mo lang ay di ka makaunawa? Kahit pipi at pasenyas-senyas dahil may isip, nakakaunawa. Yung pa kayang hindi pipi? Yung pa kayang hindi bulag? Yung pa kayang hindi bingi? Kaya ang wika ng Ama, kung kayo'y sumasakin, walang mangmang, lahat ay may karunungan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tuturuan ka kung paano ka wag maging masama. Tuturuan ka kung paano ka maging mabuti. At tuturo niya ang dapat mong matutunan para sa mabuting iyong magiging buhay. Buhay kinabukasan, buhay sa daratalpang, araw, buwan, taon, habang ika'y nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos?
mula kay Jeremias. Nang marinig nila ito, ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin. Mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Datapat ngayon, Yahweh, pabayaan mo nang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak. Pabayaan mong masawi sila sa digmaan. Pabayaan mong maulila sa asawa't mga anak ang mga babae, mamatay sa sakit ang mga lalaki, at masawi sa pakikipagdigma ang kanilang kabinataan. Pabayaan mong sakayin ng masasamang loob, salakayin ng masasamang loob ang kanilang mga tahanan nang walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay para ako mahulog at ng mga bitag upang ako'y mahuli. Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak na pagpatay sa akin. Huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan. Huwag mong patawarin ang kanilang kasalanan. Ibagsak mo silang lahat. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. Mga minamahal, kung itong si Jeremias na napakabuti ng kanyang ginawa at tunay na nagpakasakit at tunay na gumawa ng maputit walang kapalit na hinihintay, dumulog siya ng gayon dahil sa nakita niya at nabatid niyang mga plano at hikain ng kapwa niya na sa kabila ng kanyang ginawa ay gayon pa. Ano sa palagay niyo? Pinakinggan ba siya ng Ama? Pakikinggan ba siya? Hindi. Sapagkat maliwanag na patotoo, ang Ama ay sa kabutihan, ang Ama ay kapatawaran, at ang Ama ay kapakumbabaan, kaya't ang mga anak niya na naging masama't na layo sa Kanya, wala siyang mithiin kundi ang magbalik loob sila. Kaya naman kung papaano, di man ito baybayin lahat mga tao, sa diwa niyo'y gunitain kung papaano ang Ama'y tunay na mabuti. Kaya't nang ihayag, iulat niya kay Jeremias ang marapat, tumatag siyang ganap, lumakas kanyang loob, at di natigatig, di siya nabahala, sapagkat ang tapang ay binigay ng Ama. Mga minamahal, isa si Jeremias sa tinakda ng dapat ay mamatay. Subalit, dahil sa kanyang kabutihan at mabuting ginampanan, ang marapat sa kanyang itatakdang kamatayan na pahirampan ng 15 taon para siya ay mabuhay. Mga minamahal, sino kaya ang pagbibigyan ng Ama? Ang masama o ang mabuti? Kanino kaya siya nalulugod? Sa masama o mabuti? Sino kaya ang parurusahan niya? Ang masama o mabuti? Sino kaya ang malilisya? Ang lumalayo o wala sa kanya?
Patayin nyo. Mga minamahal, ang bawat araw ay katotohanan. Kaya sa bawat pinatupad at pinaganap, ang mahalaga, walang namatay sa oras na ito sa inyo dyan. Ang mahalaga, walang napinsala. Bagamat, ginulo kayo, sinindak kayo, nilito kayo, iningayan kayo. Alin ang unang pinakinggan nyo? Anong unang narinig nyo? Yaon ang patuto ng Ama. Kay bilis nyong matigatig, kay dali nyong masindak. Subalit sa aral niya ay hindi natatakot, ang sa kanya ay hindi tumatanggap. Mga minamahal, tandaan ninyo, ang bawat araw, Ama ang lilingap, Amang nagpapatupad, Amang nagbibigay galak. Ang bawat nagpapagibik sa Kanya, sa matwid nilang layunin, sa tama nilang gawa, sa mabuti nilang adhikain, di siya nagpapabaya. Subalit, nasuri niyo ba ang bawat inyong kahilingan? Sinusuri niyo ba ang mga hinihiling ninyo? Upang, kung ang kahilingan ninyo ay hindi pa kayo napagbibigyan, hindi kayo nasasaktan, hindi kayo nahirapan, at di kayo napupuot. Lagi niyong tandaan, ang bawat kabutihan ng layo ng Ama at ang kabutihan ng dulot niya. Kaya't kung mayroon pa kayong hinihiling na hindi na ibibigay, suriing mabuti, magsuring mabuti. At kung alam ninyo na ito'y kabubuti nyo, manalig magtiwala kayo, di man pagdakaw raw-rada, binigay at eto na, maghintay magbata hanggang kamting nyo. Yaon ang tunay at tapat na pananalig at pananampalataya, sapagkat nabubuhay ang pananalig at pananampalataya ng mga anak ng Ama sa buhay na pag-asa nilang may magagawa siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mula kay Mateo. Nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12, sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tuluyan hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ang bawat araw, maraming kahilingan ng tao. Ano kaya sa mga hiling nito ang para sa kaluluwa nila? Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y pagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa
sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap ng babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga dinadakila ang siyang nasusunod. Alam ninyo, ang mga hentil ay naghahari sa kanila. At siya ang kanilang dinadakila at sinusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Paano ka naging lingkod kung sa iyong pagkatao'y walang naiba, walang nabago? Anong paglilingkod ang masasabi mong ginawa mo para sa Diyos mo? Ano ang may sasalarawan mo sa pagiging isang lingkod mo? Ano at papaano mo may pakikita sa kapwa mo ang pagiging isang lingkod? Dumanas ka ba ng mga binata mo alang-alang sa pagiging lingkod mo? Nakaranas ka ba ng pagtitiis sa pamamaraan ng pagiging lingkod mo? O mula nang ikaw ay naging tao hanggang masabi mong ika'y lingkod, parehas lang ang gawa mo? Mapapalad kayong mga sumuko sa pagiging pagsuko nyo, nang dahil sa pagsuko nyo, alang-alang sa pagsuko nyo at pagiging lingkod ninyo, napatotohanan ng Ama, inibat na iba kayo. Mapapalad kayo na sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, hindi nagbago ang pananaw niyo sa Kanya. Bagkus lalo pang tumatag ang pananalig niyo, sapagkat alam niyong siya lamang ang sasandigan niyo at wala nang iba pa na tunay na magliligtas at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa inyo. Magalak nga kayo sa pagiging tunay na anak niyo, na sa kabila ng inyong pagdurusa kung minsan sa pananaw ng kapwa nyo, ngunit ang pandaman nyo'y hindi dusa, kundi pakikiisa. Sapagkat kung sino man ang kapwa nyong sa inyo'y nahahabag at naawa dahil sa inyong pagdurusa, ngunit wala namang pag-ibig sa inyo, alalahanin nyo ang tunay na umiibig sa inyo, habagat awa ang nasa Kanya, para ang lahat ng paghihirap nyo'y isang araw magpalaya siya. Alalaong baga,
Wala ka ngang maikukwentong napagtibay ka dahil sa dinanas mo. Wala kang maibabahaging pinatatag ka dahil sa karanasan mo. Wala kang masasabing pinatapang ka dahil sa mga dananas mo. Kung wala kang mga binata. Ngunit magpuri, magpasalamat kayo. Kayong mga nagbabata, dahil sa pagiging nasa niyong maglingkod ng totoo sa Ama at pagiging anak ninyo na tinawag niya ay ayaw niyong biguin siya. Kaya't ang hapis niyo ay di hapis, kundi tuwa. Ang tuwa niyo ay hindi lamang tuwa, kundi luwalhati. Sapagkat pagkatapos ng hapis at kayo'y natuwa, tatamasahin ninyo ang tunay na kaluwalhatian. Sapagkat walang nagpaalipin sa kabutihan na di ang kabanalan ng nakamtan, subalit walang nagpaalipin sa kasamaan na di kaparusahat kapahamakan ang sinapit ng kanilang buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Sapagkat ang anak ay tagapamagitan, ngunit hindi ang magdudulot ng tunay na hukom. Kaya't ang ama pa rin ang siyang sakdalan at tunay na magbibigay ng marapat na ganti sa kanyang mga anak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh, may sakit pa ba kayo? Oh, nadidimlan pa ba isip mo? Oh, nakaunawa ba kayo? Kapag ginagawa-gawa mo lamang ang iyong lungkot, ginagawa-gawa mo yung pananahimik, ginagawa-gawa mo yung ugali mo, eh hindi ka dapat sa kabanalang gawain. Kaya dapat kang paalisin. Sapagkat hindi ka marapat bilang huwad. Dahil hindi marapat manahan ng kahuwaran. Ang marapat ay katotohanan ang siyang manahan. Ngunit at pasubali, walang Diyos na magtataboy sa iyo. Walang Diyos na ilalayo ka, itatapon ka, at isusumpa ka. Kundi, ang gagawin niya, gigisingin ka, pupukawin ka, sa damdamin mo, ay bubuhayin niya ang pag-ibig niya, at sa isip mo naman, ay imumulat ka sa katotohanan niya. Kaya, hanapin mo siya nang ang pagiging isang huwad ay magiging isang matuwid at totoo. Bilang anak niya na nagnanasang siya'y maging kapiling mo habang nabubuhay ka sa lupa at hanggang kamatayan. Na nagmula sa alabok, nagbalik sa alabok, subalit siya pa rin ang kasama magpakailanman. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong natutunan mo kung sa oras na kinakausap ka ng kapwa mo, wala kang bibig, may bibig ka naman. Wala kang tinig, may boses ka naman. Sino ang nananaig sa iyo? Diyos ba o demonyo? Kaya dapat palayasin ang sumasayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, asawa mo rin
Halimbawa, asawa mo yan. Ay wala siyang asawa, kaya ikaw na lang. Asawa mo yan. Nakapagsasalita naman siya. Kinakausap mo, hindi siya sumagot. Ano kaya damdamin mo? Ha? Matutuwa ka ba? Maiinis ka? Kapag nainis ka na, sino na sa'yo? Kaya para hindi ka mainis, iwanan mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, limbawa, kapatid mo ito, kinakausap mo, hindi sumagot. Meron naman siyang bibig. Tititigan ka parang, ano yun? Walang kurap. Iniisip ay ano? Ano yun? Diyos ba yun? Ang nasa kanya? Sino? Demonyo. Sampalin mo! Wag naman. Isingin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, kinakausap ito. Kaganda ng tanong mo. May bibig naman, di sumasagot. Hindi naman abnormal. May isip naman. Ba't di ka sinasagot? Ano gagawin mo? Iwanan! Pero, wag mong isumpa. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin nun? Lahat ng alam nyo na magdudulot na makapagyayamot, makapag-iinis, makapagpapagalit ay iwanan. Talikdan. Iwasan. Dahil hindi marapat manaig ang nasa iyong kabanalan at pinundar na pabagbaranal ng Ama sa buhay mo dahil sa isang manunukso sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Anong gagawin mo? Iwanan mo, magagalit ka. Iwanan mo, lalayon mo. Hindi. Ipanalangin mo siya. Pagkatapos niyang pinalalangin at binalikan mo at hindi pa rin nakinig, ilanan mo na naman siya. Iwanan mo na naman siya. Buhay po ba ang Diyos? Pag pinalikan mo, di ka na naman pinakinggan. Pang-apat, pang-sampo, ano sabi ng Panginoon? Huwag mong pagsawaan. Ako iyong unahin. Akong iyong kapiling. Kailan may di kita iwanan at di pababayaan. Ang umaayaw sa akin, huwag mong layuan. Ala, lapit ako at ilapit mo ako. Pag di pa siya nakinig sa'yo, bahala na ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, bahala na siya. Kung bahala na siya, kalimutan mo na siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Tama po ba? Tama po ba? Aba, kung nalulungkot ka na, palulungkutin ka pa ng gawang hindi tama, aba, pinapatay ka niya. Kaya upang di ka mamatay, ang Diyos ang tanggapin mo. Buhay ba ang Diyos? Aba, nangungulila ka na. Pagkatapos, dahil sa gawang mali niya, ikaw pa ang magbibigay sa kanyang pangunawa sa halip na ikaw ang kanyang unawain dahil may isip naman. Ano gagawin mo? Aba, iwanan mo rin siya. Kaya lang, mahalin mo pa rin siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakahirap umunawa at unawain ang kapwa kapag wala ka sa paghahari ng Diyos na dakila. Sapagkat makitid ang pangunawa ng tao sa lupa, tanda ng alabok na marupok. Ngunit at pasubali, may espiritong nagpapatatag, nagpapatibay, nagpapalawak, nagpapahaba ng unawa. Kaya, siyang tanggapin, siyang kilalanin, siyang panahanin, lahat ng sayo'y makitid, makitid na makitid, pahahabain, palalawakin. Buhay ba ang Ama? Totoo ba yan? Alam lahat ng taong may isip yan. Kaya lang di lahat ng taong may isip na alam yon ginagawa. Huwag po kayong magagalit. Hindi ako nanggagalit. Huwag po kayong mayayamot. Hindi ako nangyayamot. Huwag po kayong mainis. Hindi ako nang iinis. Ako'y nag-uulat ng tama't marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, ang di natalo, sino ang nanalo sa Kanya?
Kapag di siya natalo ng bulong nyo nga kung sino yon. O sigaw nyo na lang kung sino siya. Bahala na kayo. Alam kong ay hindi Holy Spirit yun. Bad Spirit yun. Magagawa ang Ama. Kainin mo yan nang magising ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Kapag gumagawa kayo ng kasalanan, tapos magpapahabag-habag kayo sa kapwa nyo, kayo magbago nang mahabag sa inyo. Tama ba? Ngayon, kung mabuti ginagawa nyo, talagang maraming mahahabag sa inyo. Ngunit kung masama, maraming magagalit. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Ngayon, kung wala naman kayong ginawang masama at di kayo gumagawa ng masama, bakit naman kayo mag-iisip ng masama? Bakit naman kayo matatakot sa kapwa? At bakit naman kayo malulungkot sa kapwa nyo'y maghanap? Hanapin nyo ang Ama nang kayo'y tumuwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Mithin ninyong kayo'y magamit. Hambing sa kasangkapan, kapag ito'y ginagamit, pinahahalagahan ang gumagamit. Sapagkat, dahil nagagamit niya ito, ayaw niyang ito'y mawala sa kanya. Ayaw niyang ito'y mabasag kung babasagin. Ayaw niyang ito'y mapisngasan man lang kung ito ay babasagin. Ayaw niyang mayupi kung ito ay lata. Ayaw niyang masunog kung ito ay plastic. Tandaan ninyo, iba yung tumatalima sa nakikinig lamang at sunod ng sunod, wala namang naunawaan, walang pagbabago. Subalit, kung sumusunod ka, tumutupad ka, at gumagamit sa'yo
ay ang amang totoo, sinisigurado niya na iiba ka, binabago ka, at makapagbabago ka. Kaya naman maging sa mga pinili niyang hinirang, ang mga ginagamit niya ng pangungusap at naglalahad ng katagat salita niya, naiibang diwa nila, naiibang damdamin nila, sapagkat ang tinatanim niya ay mga aral niya. Kaysa sa mga lingkod niyang sunod ng sunod, walang pagbabago, gawang tao, pagiging tao, pinaiiral at pinangunguna. Kaya nga, kung naging lingkod kayo, mithi ninyong maiba't mabago. At kung tagasunod kayo, magmithi kayong wag na lamang tagasunod sa buong panahon nyo. Sapagkat sa buhay man ninyo, kung lagi na lamang kayong isang katulong, paano kayo aasenso? Sa buhay man ninyo, kung lagi na lang kayong tagapulot ng bato, hanggang mamatay kayo, walang naipon kayo, kundi mga bato. Sa buhay man ninyo, kung wala kayong gugustuhin, kundi pagkain ng tiyan, yun lang ang bubusugin, hindi mabubusog ang kaluluwa nyo. Sa buhay nyo, wala nang pinakamahalaga at dapat pahalagahan, kundi ang mauna ang tagabuhay sa buhay nyo. Sapagkat kapag ito ang nasa buhay ninyo at inuna ng buhay nyo, lahat ng nasa inyo, lahat na wala sa inyo, maring ibigay at dagdagan pa. Subalit, kung ang layo nyo ay para sa mga mundo lamang, pangmundo't pangkatawan, yun lang ang hinahanap nyo, hindi nyo masusumbungan ang para sa kalwalhatian. Hindi nyo makikilala ang para sa inyong kaligtasan. Hindi nyo mararamdaman ang para sa inyong tapat na nagmamahal. At lalong hindi ninyo makikita ang lahat ng hiwaga ng sa inyo'y pagbuhay. Sapagkat ayaw nyong makinig, sumunod at tupdin ang kanyang aral. Kaya't kung kayo'y nag-aaral, sa buhay nyong natutunan. Huwag aral lamang ng aral at tinatanim sa isipan. At bibig ka sa bibig na makikipagpaligsahan, subalit sa gawa'y kulang naman. Kaya't ang wika ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Ang sa akin ay sa akin, at ang di akin ay wala sa akin. Kaya't ang sumasa akin, sa aking piling, ako'y dadamhin. At ang bawat nakadama sa aking damdamin, bubukal sa kalooban nila'y pagmamahal. O taong aking mga inibig, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig,
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag nakontento ka sa mabuti at wala ka ng gusto kundi magpakabuti, mararamdaman mong mabuting Ama mong butihin sa iyo. Subalit, kung nasa mabuti ka na at isip mo'y gumugusto pa sa hindi mabuti, magtatalo silang dalawa. Maaring kapag nauna ang pagkatao mo, malamangan ka ng demonyo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, walang banal, walang matwid, lahat ay nagkamali, lahat ay may kasalanan. Ang nagkatawang tao lamang, siyang matwid at banal na tuwiran. Subalit Espiritong banal, sa tao'y binigay, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta na? Tayo nga. Oh, sige nga, nakatulog ka na ba? Mahimbing na ba? Oh, lalo ka pang hihimbing yan. Buti na lang nandito ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Gilakad. Lagi niyong tatandaan, walang may kakayahang magpakabanal. Walang may kakayahang maging banal na tao at bilang tao. Subalit may kakayahan na magpabanal at may kayang maging banal ang katauhang kanyang dadaluyan ng Espiritong banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya walang matwid na dapat ay mabaluktot, kundi ang baluktot dapat maiunat ng maging matuwid. Buhay ba ang Diyos?
Walang dilim na di mahahawi tulad ng ulap na pagkadilim-dilim man, kapag ginusto ng amang hawiin yan, lumalabas ang liwanag. Buhay ba ang Diyos? Kaya tulad ng ulap na napapausad, ang dilim sa iyong buhay, maipapaknit at may paparam yan. Kapag ang tinanggap mo ang magdudulot ng liwanag, isip mong may gulo, isip mong nalilito, papayapain nito. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sawa na po ba kayo? Nasasawa na ba kayo? Gusto nyo maghapon tayo hanggang mamayang dilim? Kayo na lang. Okay ka na. Pasensya ka na. Hindi na kita nadalaw, ha? Nako, Diyos ko, atama ko. Po. Taga saan ka ba? Kalapit mo lang pala. Taga saan ka ba? Kalapit mo lang pala. Kakatuwa po kumisa ng mga pasyente rito Sasabihin, pasensya na po kayo. Kasi po kay di kami makakabalik. Kasi po malayo kami. Taga saan ka ba? Baliwag po. Meron namang, ilang araw po ba? Kasi po may trabaho ako Meron namang, anong oras po ba, Anong oras po ba nagsisimula at anong oras po ba natatapos? Kasi po may hanap buhay ako Hindi kaya naisip, gustong gumaling, makakapagtrabaho kaya kung may sakit? Buhay ba ang Diyos? Hindi kaya inisip, kung malayo man, kung makabubuti naman, di kaya gawin. Kaya, ano'y sasagot? Di bahala ka. Ako pa ba magsusumamo sa'yo? Hindi naman sinasabi yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano sinasabi? Aba, hindi kita pipilitin. Wala ako sasabihin sa'yo. Sinabi ko lang ang para sa akin. Kung ang para sa'yo ganyan, di ikaw ang manaig sa buhay mo. Pero, huwag kang maganap sa akin. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Kung di ka ba sumunod sa Diyos, makikita mo'y pinatutupad at pinagagawa niya. Kaya dapat sundin mo muna siya na makita mo yung himalang hinahanap mo para sa Kanya. Sumunod ka muna sa Kanya para makita mo'y hiwaga niya. Ngunit kung sumusunod ka sa Kanya, ginugusto mo yung sarili mo at sanlibutang ito, di mo makikita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ba't ka ganun magsalita, inaarte pa, para naman matawa ka. Kanina ka pa yamayamot Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, saan ba niya kinukuha yun? Tanong mo sa buwan. Paano ko matatanong ang buwan? Hindi ko matatanong dahil nasa langit. Nasa langit nga ba yung buwan? Pag umakyat ka sa alapaap, hindi mo makita kung saan nakalagay. Buhay ba ang Diyos? Naku, kaningning ng tala. Pero paano kaya sumisibol ang mga tala? Hindi niya naisip. Hindi niya nga kaya yun. Kaya wag niya nang isipin, maluluka lang siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Amen. Ang dapat isipin, yung naaabot ng isip mo. Pag inisip mo yung di mo maabot ng isip mo, maluluka ka. Kaya ang pinaabot ng Ama, yung naaabot ng mga anak niya. Kaya ang pinapaunawa ng Ama, yung maunawa nila. Subalit yung hindi maunawaan at di maabot, hindi niya binibigay.
Kaya wag mong abutin ng di mo kaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nahihirapan ang tao. Hirap ang isip, hirap na ang kalooban. Hindi niya kaya, pinipilit niya. Huwag mong piniting yapusin ang di mo maabot ang iyong kamay pagkatapos nagkalayo-layot na pigatan. Kaya nga, ang sabi ng Ama, yapusin nyo ang aking salita. Tanggapin nyo ang aking paghahari. Walang mahirap para sa inyo. Lahat magaan kong may bigay ito. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya nga, pag may sakit kayo, inisip nyo sakit nyo, gumaling ba kayo sa kakaisip ng sakit nyo? Isipin nyo ang Ama, di nyo namamalayan, gumagaling kayo. Buhay ba ang Diyos? Makaupo nga, madaya kayo. Pag wala kang pera, nakakulumbaba ka. Hindi na uso si Ninoy ngayon. Ginagaya mo pa. Sa kakaisip mo't pangangalumbaba mo, pumatak sa'yo, ay butike. Nagulat kay natake ka. Lalong naragdagan ng perang wala sa'yo. Ay lalong nakapagpahirap dahil nagkasakit ka. Sa halip na gumaan, sa halip na naayos, bumigat sa pamilya mo. Dahil sa halip na ang Ama isipin mo, pera ka ng pera, pera ka ng pera, pera dito, pera doon, pera diyan, pera doon. Kaya, nang magitla kang bumagsak sa iyo, yung pala nakatapat ang electric pan sa iyo, aray kuwe ka! Buti na lang walang tinamaan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, isang halimbawa lamang ng mga kwento sa pananaw ng tao, ay kwentong kutsero. Ngunit totoo yan. Diba? Sige nga. Mag-isip ka nga ng mag-isip. Kung yung iniisip mo, darating sa'yo. Darating ba? Alangan namang napakamapangyarihan naman ang iniisip mo. Iniisip mo pera, bumagsak ang pera sa harap mo. Iniisip mo sakit, nawala sakit mo. Isipin mo ang Ama, mahiwagang gagawa siya, baka yung perang wala sa'yo, mamaya meron ka. Isipin mo ang Ama, dahil may sakit ka, baka mamaya di mo alam, magaling ka na. Isipin mo siya na may magagawang mabuti sa'yo, dahil totoong gagawin niya ito. Dahil siya mabuti, kahit kanino. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, iniisip mo si Pedro, nakakagalit ang iniisip mo sa kanya. Masasayahan ka ba? Sasaya ka ba? Liligaya ka ba? Matutuwa ka ba? Anong mangyayari sa'yo? Magagalit ka. Pag nagkasakit ka, sisisihin mo siya. Bakit kasalanan niya bang magalit ka sa kanya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ikaw ang may sala kapag nagagalit ka. Kay Pedro, kay Juan, kay Petra. Sapagkat kung kilala mo ang Ama, kahit ginagalit ka na nila, ikaw hindi galit dahil kilala mo siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat na kumikilala at nakakakilala sa Ama, magagalit pa ba kayo? Galit pa ba kayo? Tingnan natin. Sabi ng Ama, susubaybayan ko kayo paglabas nyo sa dambanang ito hanggang sa makarating kayo sa inyo. Tingnan ko lang kung talagang babatiin mo na yung kagalit mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong? Gumaling na ba kayo? Paano ka kami gagaling, di mo pa kami ginagamot? Salita ka na salita dyan, di ka pa lumalapit sa akin. Tapos tatanungin mo, Ekay, magaling ka na ba? Magaling na ba kayo? Bakit? Si Kunching ba nagpapagaling? Wala pang pinagaling si Kunching at di magpapagaling si Kunching. Kaya kung wala ka narinig, bingi ka pa rin pala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Kalakaseka ng pandinig ko, lahat ng sinabi mo, narinig ko. Naunawaan mo ba? Inunawa mo ba? Tinanggap mo ba? O nagalit ka pa? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Ano kang pagpapalain ko ni Re? Wala nga akong pagkukunan, di ko alam kung saan ako kukuha eh. Yan, ang isip tao at damdaming tao. Kung wala ka mang mapagkunan at wala kang alam na pagkukunan, may Diyos kang pagkukuhanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, yamang kayo'y naririto, kung pagninilayan nyo, yaong mga binigkas ko, mapagtatanto nyo, may Diyos kayong totoo, naliwanag ang dulot sa inyo, kaya't pasubali ko, kayong lahat tao, magnilay at magbulay kayo. Sa tuwing makikita nyo, gumagalaw ang damo, na di tinubo nyo bilang tao. Alalahanin ninyong totoo, kung ang damong walang kwenta, niloob ng Amang buhayin sa lupang ito. Oh, taong aking mga mahal, hindi kaya kayo'y mahalaga higit sa mga damo na inaapak-apakan ng buhay na tao sa mundo. Kaya't kung ang Ama ay pahahalagahan nyo, anong hindi idudulot sa inyo na makapagpapabuti, ikabubuti ninyo, na ikasisiya ng puso nyo. Oh, taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, habang may hininga, amay kamti ninyo, siyang lakas nyo at tibay bilang tao. Kaya't ang kaguluhan na sa inyo'y dumaratal, sa isipan ay iparang amang inyong pakaisipin, salita niyang mga banal, ang sa inyo'y gawing pagbulayan. Oh, taong aking mga mahal, sa gayon kayo'y makakagabay, sa kapwa nyo nilalang, kayo'y mag-aalay ng tibay at lakas na nakamta ninyo. Kung natamo ninyo, dulot ng Ama, habang nagbabahagi kayo kung ano ang nakamtan at natamasan nyo sa mabuting pagpapala niya mula sa kanyang Espiritu. Lalong naaaliw naman kayo, o taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, yaong aking binigkas, marapat tantuin, ang tatanggap magliliwanag, makakaunawa siyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Ang
binhi ng palay, bago ihasik sa bukirin, tuwirang nililinang na mainam, nilulusak ang putik, pinipinong ganap. Upang ang binhing yaon, kapag isinabog, ay tumubo. Ngunit, kung magkamisan may dumarating na mga ibon, mga suso, o hanip, at kapag ito ay kanilang dinagsaan, maaring ilan lamang ang matirang binhi. Subalit, kapag niloob at ginusto ng Ama ang kinain o pinatay ng mga ibon, suso at hanip, mabubuhay pa rin niya. Nang malago ang natira, sapagkat sa kanya nagmumula ang bunga ng halaman. Tao, kung kakarampot na lamang ang nasa inyo, mga bagay, salapi, o karunungan, kung patuloy ninyong sama ay lalagak ang inyong buhay, maaari niyang ito'y mapalagong masigit sa inyong inaasahan. Sapagkat ang bawat araw ay may ginagawa siya, maging gabi may gagawin siya. Kaya't araw at gabi manalig kayo, siyang tunay na pag-asa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ang nananalig at nagtitiwala sa Kanya, hindi nag-aalinlangan sa gagawin niya. Bagkus matapat niyang hinihintay kung anong gagawin at tutok din niya, upang sa kanyang paghihintay, may saya't ligaya ang puso niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pagkahaba-haba man ng aking tinuran at nilahad, kung walang nawawaan, walang makakamtan. Kaya't sumayinyong paghahari nang makinabang kayong lubos at mga bunga ng inyong mga naihasik at nagbunga ng maganda. Kayo ang makikinabang, kayo ang masisiyahan. Sapagkat marami ang anihin, kakarampot ang mag-ani, kaya't idalangin nyo sa nagbibigay ng ani, magbigay pa siya at magpahatid ng maraming manggagawa upang maraming makinabang sa kanyang pag-aani, sa kanyang ibibigay na ani. Mga mahal, ang buhay ay mahalaga. Hindi kayo pinababayaan ng Ama, kaya't magtiwala sa Kanya, ang ligaya'y bubuhayin niya. Pagpalain kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May bukas pa. Masaya po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po, ang bawat ginagampanan sa dakong ito ay hindi ginusto ng tao at hindi gugustuhin ng tao. Sapagkat kung tao gugusto, hindi kakayanin at di makakaya, di makatutupad, di makagaganap dahil tao. Sapagkat ang tinutupad at ginaganap po sa dakong ito ay hindi gawang tao, kundi gawang espiritu. Kaya kayong lahat, upang makinabang kayo, tanggapin nyo ang Ama, ang Anak, upang ang Espiritu niya ang sa inyo'y manguna, maghari, at sa inyo'y malubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, happy birthday, Arlene. At sa lahat po ng may kaarawan, maligayang bati sa inyong lahat. Mga minamahal na ka-friend, mga friends sa Facebook, sa dalawang, ano bang tawag doon? Account. Ayan. Tanga po ako sa mundo eh. Sa dalawang account, punong-puno na, kaya gagawa pa kami ng pangatlong account. Siguro pang-apat, ayaw ko na. Kasi lipat-lipat, ano.
Pasensya na po kayo kung di kayo nababati, kayong mga may kaarawan, dahil talaga pong sa naantalang gawain na 2 linggo halos, pinipilit ko naman po at pinagsusumakitan ko pong makakapagbigay pa rin po ng pag-uulat. Dahil yun po ang nagbibigay galak sa akin, tatag sa akin, para makalimot ako, para hindi ko maalala, para hindi ko maramdaman ang pangungulila sa 2 sa amin ay nawala na. Kaya pagpaumanhin po ninyo, kung di kami nakababati, o ako'y hindi nakababati sa hindi ko nababati sa kaarawan, sa inyong mga kaarawan, subalit ang Ama na ang inyo pong pakinggan at inyong damhin, hanapin, upang kulang man ako at may pagkukulang, siyang magpuno sa lahat-lahat ng aking kakulangan bilang tao, sapagkat hindi po ako Diyos, hindi ako perpekto, at may oras po ako, may buhay ako na kailangan kong gawin ito at gayon bilang tao na parti-partisyon. Kaya't kung may kulang ako sa inyo, wag lang ako sa Diyos magkulang, at maging kayo, wag lang sa Kanya magkulang. Ang lahat ng ating mga kulang at pagkukulang, Kanyang pupunuan. Maligayang bati sa inyong lahat at sa inyong mga tagasunod, tagapanood ng gawain ito. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagharian kayong lahat, sapagkat alam ko may nanonood dito at mayroong sumusubaybay pa sa Facebook na ngayon nanonood at mamaya manonood at mamayang gabi o bukas sa mga pinapanood na naka-pending na hindi po nyo napapanood. Kapag may oras kayo, pinapanood nyo. Kaya kung oras na mapanood nyo ito, marinig nyo ang mga mensahe ito, naway makapagpalubag ng kalooban nyo sa kulang ko bilang tao, sa Diyos, punuan po ninyo. Magpupuno ay siya, sapagkat lahat tayo may kakulangan, hindi tayo perfecto, hindi tayo magaganap ang tayo maging perfecto, dahil tayo tao lamang. Ngunit huwag nating idahilan na tayo tao lamang, kaya hindi natin kayang magbago, sapagkat kapag ang Diyos ang kinilala natin, ang di natin kayang pagbabago, kayang gawin ng Diyos sa atin. Pagpalain kayo at manalig kayo sa inyong mga kahilingan, ay bibigyan na kayo. Ibigay sa inyo at makamtanan ninyo upang ang tagumpay sa inyo ay maipagpasalamat sa Ama. Ano man ang inyong kahilingan, ano man ang inyong dinudulog, pagtitiwalang matapat, pananalig na matapat, ang kininyo ng ganap. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, sa Diyos ang pag-asa, sa Diyos ang ligaya. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Pag ako po'y nasa pagkatao, ayaw kong tumititig sa dakong roon, sapagkat ayaw kong magbilang taong damdamin ako, kaya kung napapansin niyo po, pag ako po'y malis na, ayaw kong tumititig doon, gusto ko dito. Bakit po? Kahit tribulto lang yun, makita ko si Kristo na hindi ko na maalala ang hinda ko. Kaya, hindi po ako tumititig sa dako roon, pag ako'y nasa pagkatao. Ngunit, pag ako'y nasa espiritu, kahit tingnan ko ng tingnan yan, walang damdamin ako bilang tao, di po ako luluha, di ako iyak. Buhay bang Diyos? At yan ang Diyos, na kung matatanggap nyo lang, na kung magiging sa inyo lamang, mag-aarit mangunguna, tandaan po ninyo, lahat ng tayo marupok, lahat ng tayo mahina, ngunit ang Diyos ang katatagan, ang Diyos ang lakas. Kapag inisip natin ang mga nangangailangan sa atin, huwag tayong maging makasarili. Kapag inisip natin ang humihingi sa atin na maibibigay lang natin ay pagmamahal, huwag po tayong sakil. Ibigay natin ang nasa atin, kung anong nasa atin na pwede nating pamigay, na hindi tayo mawawalan at hindi tayo maubusan. Sapagkat habang tayo namimigay kung anong meron tayo, ang Diyos naman ang nagdaragdag at nagbibigay ng kapalit. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, di ko sinabing
Pamigay nyo kayamanan nyo. Pamigay nyo kabuhayan nyo. Ang sinabi ko po, bukal sa kalooban, magmahal kayo ng kapwa nyo at ang mabuti magagawa nyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag na walang kamatayan at manahan sa inyong buong katauhan. Ang pagpapalay laganap, siksik liglig at umaapaw sa lupa, mithin yung kamtin. Una, espiritual na pamumuhay at pagpapala, at ang inyong galak mananahan sa puso nyo. Kasunod ang pagpapalang espiritual, kasunod ng pagpapalang pisikal, na muna ay espiritual. Tandaan nyo, magiging masaya kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tatanong? Hindi kayo magtatanong? Wala rin akong tanong? Uwi na po tayo. Tayo na sa Antipolo. Ay gawain po mamaya, no?